Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga miyembro at lahat ng mga kasama natin sa simbahan na tumatangkilik at tumutulong sa ating nakalipas na konbensyon. Hindi na po na masasabi lahat ng mga pangalan ninyo, pero alam ninyo kung ano ho yung ginawa ninyo na para maging successful yung ating gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat na pumunta kahapon sa Ilog. Thank you very much. God bless. Now, ngayong umaga, we will be learning the Word of God taken from the book of Psalm. Psalm chapter 90, verses 1 up to 17. Kung mayroon kayong mga Biblia, pag-ibukas na lang po, Salmo Kapitulo 90, versikulo 1 hanggang 17. And I will be reading it in English. Kindly follow me silently. Psalm chapter 90, verses 1 up to 17. Psalm 90, verse 1 up to 17. And the Word of God says, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or both brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn men back to dust, saying, return to dust, O sons of men. For 1,000 years in your sight are like a day that has gone by, or like a watch in the night, or sweep men away in the sleep of death. You are like the new grass of the morning, though in the morning it springs up new. By evening, it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with the moon. The length of our days is 70 years, or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due you. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Relent, O Lord, how long will it be? Have your compassion on your servant, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to the children. May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of your hands for us. You establish the work of our hands. Pagka, kanino Diyos, itak na sa kapuntalon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po'y nagkakatipon-tipon para sambahin ka. Lord, marami po mga mukha na narito ngayong umaga. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Sana, Panginoon, na matapos yung servisyo ito, mabawalo namin yung salita at maging gabay sa aming pamumuhay araw-araw hanggang kayo ay babalik. Thank you, Jesus. Jesus, we ask in your holy name we pray. Amen. Amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, medyo mahaba ito, but it simply talks about the value of time. Ano ho ba ang halaga ng panahon? Ano ho ba yung halaga ng bawat oras na lumilipas sa buhay natin araw-araw? You see, sa itong Psalm 90, ito ay pinasabi ng Biblia, ito ang isa sa pinakamatandang salmo na nalagay sa Biblia at isinulat pa ni Moses. Ito ho ay laman ng minsan salmo ito. Ito ho ang dalangin ni Panginoon, ni Moses, na bigyan sana siya ng kaalaman kung paano niya gagamitin yung mga naiwan niyang mga araw, mga oras sa kanyang buhay, na ito'y mapakinabangan niya.
You see, 120 years na si Moses nung siguro sinulat na ito. Malapit na siyang mamamatay. Kaya hilingin niya sa Panginoon, Lord, teach us to number my days. Na sana yung naiwan niyang mga araw maging makabuluhan. Na magsigay sa kanya ng paginabang. Kaya din natin, sana hindi natin alam kung kailan mabawiin ng Diyos yung ating buhay. Sana yung naiwan nating mga buhay ay magagamit natin na may pakinabang sa atin para siya mapaglingkuran. You see, you understand that? Naintindihan ba? Yun ho ang dalangin ni Moses. Kaya sinabi niya sa verse 12, so teach us to number our days. Turuan mo kami, Panginoon, na yung mga nalalabing mga araw namin maging makabuluhan para sa aming buhay bilang paglilingkod sa iyo. You see, sana yun yung ating dalangin sa bawat isa sa atin, na yung nalalapin nating mga oras sa buhay natin, magagamit natin para sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Sana hindi natin masasayang yung ating mga oras. You see, sabi niya, that I may apply it with wisdom in my heart. You see? Kaya si Moses ay inabot na 120 years sa mundong ito. At nang nag-edad siya ng 80, tinawagan siya ng Panginoon. Alam natin anong utos ng Panginoon, na pumunta siya sa Egypt para iligtas yung mga Hudyo na naging alipin doon sa Egypt ng napakahabang mga panahon, na iligtas siya para dalhin sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila. Anong lupa yon? Lupa ng Canaan, the land of promise. It's from Egypt. Yung tinatawag na Exodus, yung paglalakbay nila mula Egypt. For how many years? For 40 years. Napakalapit lang yan kung tingnan ang mapa. O bakit inabot sila ng 40 years? Napakatagal sila dumating. Yun. At yun ho ang dalangin niya. Alam ni Moses na ang halaga ng panahon, kaya kahit nagreklamo man siya, minsan binigyan talaga niya yung pagpapahalaga, yung nalalabing niyang mga oras na makapaglingkod sa Panginoon. Nakikita natin na kung gaano niya pinaglingkuran ang Panginoon. Kaya sinabi niya na hindi niya binigyan pagpahalaga yung kayamanan ng Egypt. Hindi niya binigyan ng pagpahalaga. Gusto talaga niyang umalis doon at pupunta sa lupa na ipinangako ng Panginoon sa kanila, ang Canaan. Kaya sinabi ng Biblia sa Hebrews 11:24-26, noong si Moses ay naging mature na. Alam ba niyo kung saan nagsimula si Moses? Simple background. Ipinanganak po si Moses yung kanyang mga magulang, at yung panahong iyon, parami yung mga Hudyo sa Egypt. Natatakot na ho yung Paraon, yung hari doon, na habang dumadami na ho yung mga Hudyo, natatakot siya na darating ang panahon na sila na ang maghari. Kaya utos ng hari ng Paraon, papatayin ang lahat ng mga batang lalaki. Iyon. Kaya namamatay ho yung mga batang lalaki. Ay yung ina ni Moses, ayaw niyang mamatay yung kanyang anak na si Moses. Kaya ang ginawa niya, inalagay niya sa basket. Gumawa siya ng basket na parang gano'n. Inalagay niya, ipinaanod niya sa ilog. At tamang-tama talaga, yung anak ng hari, prinsesa, nandun naliligo sa baba. Yun, nakita niya yung basket na lumutang. Nakita niya may bata, malusog na batang lalaki, kinuha nila. At inalagaan, lumaki si Moses sa kaharian ng Paraon. Imagine, bata sana na mamamatay, pero pangkapangyarihan ng Panginoon, nakupkup siya doon sa hari pa, na siya pa ang sana ang nag-utos na papatayin ang lahat ng mga batang lalaki. Pero by the power of God, lumaki si Moses doon bilang anak ng hari doon. Ngunit nang maging mature na si Moses, ayaw niyang siya'y tawagin. Ayaw niyang siya maging miyembro ng pamilya ng kaharian ng Paraon. Kaya ano na nangyari? Umalis na siya doon. Buto yan makisama sa mga kasama niyang Hudyo, kahit na maghirap man siya, basta makasama lang niya yung mga Hudyo, kahit maghirap man sila, kahit papatayin man sila, binigyan talaga niya ng pagpapalaga yung nalalagin niyang mga oras para maglingkod siya, yung panahon niya maging sulit at sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Nakikita natin, pinatay pa nga niya yung tauhan ng Paraon para lang matulungan niya, maipaglaban niya yung kasama niya mga Hudyo. Yung ginawa niya. Yun. Kaya, gaya sa atin, kung halimbawa na ito, kung binigyan na lang tayo ng doktor natin ng 30 days to live,
Dahil meron tayong sakit na cancer. Hindi ko alam kung meron sino dito na may sakit na gano'n. Kung baka sabihin ng 30 days na lang ang nalalabing mong mga araw, mamamatay ka na. Kaya, ang tanong, paano ba natin bigyan ng pagpapahalaga yung buhay natin? Yung nalalabing 30 days para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kung mamamatay man tayo sa sakit na yun, ano ba ang maging matatanggap? Ano ba ang maging pakinabang na makukuha natin? Kaya, sinabi ni Moses, dalangin ni Moses, sa nalalabing niya mga araw, Lord, teach me how to number my days. Turuan ko, Panginoon, kung paano ko babigyan ng pagpapahalaga yung nalalabing kong mga araw. Yun ho ang dalangin ni Moses para magawa niya yung mga bagay-bagay sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos at yung ikaluwalhati talaga ng ating Panginoong Diyos. The same question, the same scenario na nangyari sa buhay ni Moses, ganon din ang ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon bagay sa kanyang salita. We do not know kung paano tayo mamatay. We do not know kung kailan tayo mamatay. Maging bata man tayo at matanda, kung titingnan natin sa simenteryo, may mga lapida doon. Died today. Born today. Died today. Born, anong pizza ba ngayon? September? August 21. Born August 21. Died August 21. Meaning, he was born on that day. Yet he died also on that day. May nakalagay doon, born year 1900, died year 2000. Meaning, napakahaba ang panahon. Ngunit, maging may kliman yung buhay natin, maging mahaba yung buhay natin, it does not matter. What is important? That we may be serving the Lord. Because no matter how long our years in this world, that is not too long, that is too short. Compared to eternity. May pangako ang Panginoon na kung mananampalataya tayo kay Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin yan? Life without end, eternity with God forever. Do you believe in that? Gusto ba ninyong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes, napakahirap ang mundo ng buhay natin sa mundo. Kaya nagnanasa tayo na kahit man lang sa ilang taon tayo sa mundo, makakatingin tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Panginoon sa ating lahat yan. Kung maglilingkod tayo sa Kanya. Kaya, ngayong umaga, ang mensahe na tatalakay natin ay pinamagatang, time is gold. Use it, wisely. Napaka-ikli lang ho yung panahon natin. Dapat pangalagaan natin yung panahon na yun. Ingatan natin na magamit natin ito wisely, na makakuha tayo ng pakinabang for the glory of God. Yun ho ang ating object ngayon para umaga ito. Kaya bagay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang nararapat nating isipin na mapakinabangan natin ang mga oras na ipinagkaloob ng sa Diyos sa ating buhay? Ano ba ang gagawin? Ano ba isa sa isip natin? Para magkakaroon tayo ng direksyon na mapakinabangan natin yung mga nalalabing oras na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nung bata pa ako, pastor, hindi pa ako mag-isip. No, don't think about that. No matter how young you are, no matter how old you are, we are facing death daily. Araw-araw, harap natin ang kamatayan. Kaya, ano ba dapat isipin natin? Una-una, dapat isipin natin na ang Diyos ay Diyos and tayo ay hindi. Now, what effect will it have to us, come to us? Kung isipin natin, ang Diyos ay Diyos and we are not. Ano ba ikakatulong sa atin yan? Now, dahil ang Diyos ay ating kanlungan, sinabi ng Biblia, God is our sanctuary. Ano bang ibig sabihin yan? Dapat ang Diyos ay ang ating tagapagligtas, ang Diyos ay ating kanlungan, at He is our refuge and our shelter in our life. Siya talaga ang lahat. Ano ibig sabihin? God is our security. Hindi security na gwardiya. Hindi ibig sabihin na. Meaning, when we have God in our heart, wala na tayong hahanapin pa. Do you believe in that? Yes, meaning, hindi ba tayo maging mayaman katulad ng iba? But if we have God in us, we are living satisfactory. We are satisfied. Are you satisfied with your life? Ha? Kung dito ba kayo sa buhay ninyo? O bakit walang sumasagot? Dahil ba wala kayong maraming pira sa bangko, hindi na kayo dito? No, hindi ganun. Dapat habang may buhay, kung may Kristo tayo sa buhay,
satisfied tayo. Kaya maraming mga tao sa mundo ngayon na nagsasayang lang ng kanilang panahon. Why? Because every day, they are striving to be secured. But ano ho ba yung security na gusto nilang maangkin? Ha? Ano ba? Yung iba, pag dalaga pa, sana makapag-asawa ako ng tall, dark, and handsome, and mayaman pa. Yun talaga ang iba. And kung mangyari man yan, akala nila secured na sila. No! Don't think about that. Yung iba, nag-isip, sana makapagtatrabaho na ako, makatanggap na ako ng 30 kalapad buwan-buwan o 40. Secured na ako. Oh no, that's not true. Hindi yung totoo. Kailangan, someone must grab something that will give us security. Ano ho ba yan? Ang Diyos. God is our security. Hindi nila alam na ang tanging nating security ay nasa Diyos. Sinabi ng Biblia, sa huling mga araw, ang mga tao ay tatakbo palayo sa presensya ng Diyos. Sinabi ng Biblia, matatakot sila dahil the presence of God is so awesome. Maghanap sila ng mga yungin, maghanap sila ng mga bundok para magtatago sila ng Panginoon. Pero anong sinabi ng Biblia? Ha? Anong sinabi ng Biblia? Tandaan natin na kung ang Diyos na ang maniningil, wala na tayong pwedeng mapagtaguan pa. Wala na talaga. Sinabi ng Biblia, 2 Peter 3:10. 2 Peter 3:10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. At sa araw na yon, magdilim na ho ang kalangitan, ang araw wala na hong sinag at ang bituin at ang buwan. Magdilim na ang lahat. And, sinabi ng Biblia, ang lahat ay matutunaw sa sobrang init na what? Ano ba yan? Because at the last days, the world will be judged by fire. Noon, pinabahaan ng Panginoon. Namamatay lahat, maliban kay Noah at yung kanyang pamilya. 8 yung naligtas. Pero ngayon, hindi na tubig. Why? Kasi maroon na yung mga tao, pag tubig pa rin ang gagamitin ng Panginoon, maraming maliligtas kahit makasalanan. Kaya ngayon, sabi mo, I will judge the world with fire. Wala na talaga. Kahit bakal man yung sasakyan mo, kahit ice pa yelo man sa sasakyan, matutunaw yan sa init ng apoy. Everything will be melted. At ang pawang lahat ng mga bagay ay maglalaho. Kaya ang tanong sa Biblia, dagdag noon, how are we going to live now? Paano ba tayo mamumuhay tayo ngayon para maligtas tayo sa sakuna na yan na matutunaw ang lahat? Ha? Kung saan man natin pag ginabuhin karon para makaligtas tayo ng silot na kalayo. Yes, we die. Physically, our body will be burned away. But our spirit lives. Do you believe in that? Yeah. And if we have the spirit with God, that spirit will go back to God, and that spirit will be with Him forever and ever, joyfully forever and ever. Do you believe in that? Kaya mamamatay man ng lahat, pero sino mang may Kristo sa buhay, magkaroon na buhay na walang hanggan, kaya yung kanyang espiritu ay kukunin ng Diyos at isama ng walang hanggan sa langit. Naniwala ba kayo ng langit? Sana totoo yung sinasabi. Dahil naniwala talaga kayo sa loob ng inyong puso at sa buong isip ninyo. Kasi pag nasa isip-isip lang, wala talaga sa puso, hindi yan uubra pag mayroon kang problema. Isipin mo, yes, it is God, it is heaven. But when problem comes, all those things, biglang maglaho yan sa isip. Pag hindi talaga tutuhanan yung pananampalataya ninyo. Yun ho ang dapat gawin. Kaya, para maging kapag-ipakinabang yung ating mga oras dito sa mundo, dapat maging wise tayo at gawin natin ang bilang ating katatayang security that God must be our security. Yung talaga ang isipin natin, that God must be our dwelling places. And Jesus, sinasabi ng Biblia, Jesus is our rock. Bato. Sa Bisaya na, batong bantiris, meaning bato na hindi talaga basta-basta mapupudpud. Bato. And He cannot be shaken. Hindi talaga mayayanig ang ating Panginoong Diyos. At sinabi pa ng Biblia, even the very gates of hell cannot prevail. Meaning, kahit sino mang maging kaaway, maging impyerno man, maging demonyo man, pag maghari si Kristo, every knee shall bow. Lahat ng mga tuhod ay papipiko at luluhod talaga sa kanyang harap-harapan. Sa langit man, sa lupa man, at sa ilalim ng lupa. Yan ang hindi pa natin natatalakay. Kung ano mo yung sinabi, sa ilalim ng lupa. At the end of the world, when Jesus Christ rose, everyone knees. Wala talaga silang magagawa.
Kaya, unang-una, para mapakinabangan natin yung ating nalalabing mga oras dito sa mundo, we should think that God is God and we are not. Dahil hindi man tayo Panginoon, dapat mananalig talaga tayo sa Panginoon. Lalapit talaga tayo sa Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Do you believe in that? Yes. Dapat. Pangalawa nating isipin that God is eternal and we are not. God is eternal and we are not. Meaning, ang Diyos ay walang pinagmulan at walang hangganan. God is eternal. Meaning, palagi siyang nandiyan. See? Tayo ay may simula at may katapusan. Kaya, ano bang ibig sabihin nito? Sinabi ng Biblia sa Genesis 3:19. Ano sinabi? By the sweat of your brow, you see, sinabi niya, you will eat food until you return to the ground. Meaning, nang magkasala si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, dahil kinain ninyo yung buwang kain ay pinagbabawal ko sa iyo. Mula ngayon, makakakaroon na kayo ng pagkain sa pamagitan ng paghihirap. Meaning, mag-araro na sila, grass cutting na sila, magtatanim na sila, everything, para lang makakain. Magkakaroon sila ng paghihirap. You see, yun ang sabi ng Panginoon. Dahil sa pagkakasala ng ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva, anong nangyari? Nagsimula na ang paghihirap at doon nakikita natin sa Biblia, si Adan namatay, si Eva namatay, si Cain, and everyone dies. At hanggang ngayon patuloy yan. Aabot man tayo, sabi ng Biblia, ang nakatakdang taon sa atin is 70 years. 70, meaning 70. Kung malusog tayo, aabot tayo 80. Aabot man tayo ng 100 minsan. What is 100 compared to eternity? Bali, wala lang o yun. Kaya, kinakailangan, sabi na, we should think that, isipin natin that God is eternal but we are not. Na ano bang kabutihan yan? Pag isipin natin yan, marami. Tingnan natin kung gaano talaga ibig sabihin na we are not eternal. Yung mayroong sa record sa history noong 2004, may napakalakas na lindol sa Sumatra, Indonesia. 9.1 intensity. Alam ba ninyo kung ilan ang namatay? 230,000 people died in the spot. Yung dito sa Japan, March 11, 2011, ilan bang namatay? 15,891 at may 1,000 o 2,005 ang hindi na ma-account. Yung 15,891, confirmed talaga, namatay talaga sa tsunami. Pero may 2,005 na hindi na ma-account, kaya considered dead. 18,391 died. Ganun lang kadali. Isang iglap lang, wala na ang libu-libong mga tao. Tayo ay may katapusan at hindi natin alam kung kailan. At maraming mga pasahe ng Biblia na nagbigay sa atin ng larawan ng ating buhay. Ano ba yung mga larawan ng buhay ng tao? Sabi ng Biblia, na ating buhay ay parang panaginip lang. Napakaganda, no? Parang panaginip lang. Have you remember a time in your life na nagkaroon kayo ng panaginip? Minsan na naginip kayo, napakasarap, napakagandang panaginip. Parang totoo talaga. Pero pagising mo, kahit isang point na lang doon, wala na sa isip natin. May mga panaginip na pagising natin, ma-recall pa natin. Pero may mga panaginip na gusto sa natin bumalik. Pero wala na talaga, hindi na natin maramdaman pa, hindi na natin maalaala pa. That's life. No matter how happy we are now, no matter how healthy we are now, kahit gano'n man tayo kalusog, gano'n man tayo kayaman, gano'n man tayo masipag dito sa mundo, kahit gano'n man tayo kaganda, wala tayo. Pagdating ng kamatayan, wala, mawawala lang na. Habang tayo na naginip, yun ang mangyayari, paggising natin minsan, wala na tayong maramdaman pa. Sabi ng Biblia, ang ating buhay ay kahalintulad din sa damo at mga bulaklak. Pag umaga, napakaganda ng mga bulaklak, napakabango. Wala na ngayong nataginit. Paghapon, nalalanta na at nalalaglag na lang at inaapakan na lang muna ng mga tao. That's life. Yes, yun ang buhay natin. Yun ang larawan ng buhay natin na hindi natin alam. Mamamatay na lang din tayo. Kaya, kinakailangan, isipin natin that God is eternal and we are not. Since we are not eternal, ano ba dapat natin gawin sa ating mga nalalaging mga araw?
dapat gagawa tayo ng mga bagay-bagay na makakaroon ng pakinabang sa ating buhay at sa ating kaluluwa. Para mapasa atin ang eternity ng Panginoon. Para makasama tayo ng walang hanggan sa Kanya. Pangatlo dapat natin isipin. Dapat tandaan natin that God is holy and we are not. Ano bang ibig sabihin? Dapat isipin natin na ang Diyos ay banal at tayo ay hindi. Now, bakit mo ganon? Dahil sa galit ng Panginoon, nagkaroon tayo ng parusang kamatayan. Sinabi ng Biblia, Genesis 2:17, the moment you will eat that fruit, you shall die. Kanino sinabi yan? Kanino sinabi ng Panginoon yan? Kay Adan. Ngunit, ibinabaliwala nila yung utos ng Panginoon, kinain ng kainin nila. Sabi niya, the moment you eat, you shall die. Kaya na mula noon, nang magkasala sila, nagsimula na rin namamatay ang mga tao. Sinabi sa Roma 3:23, for the wages of sin is death. Ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil nagkasala ho yung una natin itinuturing ng mga magulang sa Adan at Siba. Tayo rin ang naging sumusunod sa kanila. Nagkakasala rin tayo. Kaya nag-aantay rin tayo ng kaparusahan kamatayan. But God has a promise. Romans 3:23, for the wages of sin is death. But the gift of eternal life is in His Son, Jesus Christ. Yes, may parusang kamatayan. Pero may gift ang Panginoon sa atin. May regalo ang Panginoon. Na sa pagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yes, we will die physically. But spiritually, when we are living with God, our life, spiritual life, will continue living with Him forever in heaven. Do you believe in that? Yun ang ating tsansa. Yes, God is holy but we are not. But when we believe His Son, Jesus Christ, yung ating mga kasalanan natatabunan na ho sa kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo at tayo magkaroon ng kapatawaran. 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us. You see, 1 John 5:11 and 12, this is the testimony that God has given us eternal life, and that life is in His Son. Whoever the Son has life, or whoever that have the Son will have no life. Meaning, ang sikreto sa buhay na walang hanggan ay nasa kay Kristo. Kung may Kristo ka sa buhay, naniniwala at nananampalataya kay Kristo, magkaroon tayo ng buhay. Yes, our life is too short in this world. If God can change that life, that short life, into life eternity, if we have Christ in us. Do you have Christ in your heart now? Do you have Christ in your heart now? Amen. Do you believe in Him as His Lord and Savior? Amen. The Lord. You see? Yun. Napakalaking bagay yung ating pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, binigyan tayo ng minimum days in this world for 70 years. Psalm 90, verse 10. Pero yung 100 years na yan, or minimum of 70 to 100, napakaikli lang yan. Sabi na, mayroon ko nabasang sulat, quotation, that life is short, death is short, but Christ is. Life is short, death is short, but Christ is cure. Meaning, siguro maikila yung buhay natin at sigurado tayong mamamatay. Pero, may gamot yan. Si Kristo. Si Kristo. Huwag isipin, kailangan tayo mamamatay. But if we have Christ in us, He has a promise. And God cannot lie. Hindi talaga siya marunong magsinungaling. Kung ano yung sinabi sa Biblia, matutupad talaga. Naniwala ba kayo niyan? Yes, thank you. Yeah. Bilang tao, dapat maging concerned tayo na ang Diyos ay banal at tayo ay hindi. Dapat magkaroon tayo ng kabanalan. Sa katulad ng Diyos. Hindi ba tayo maging banal kahit anong gagawin natin? But if we believe in Jesus Christ, sabi ng Biblia, we will be clothed with God's righteousness. Ano bang ibig sabihin yan? Yes, makasalanan tayo. But if we believe Jesus Christ as our Lord and Savior, we will be clothed with God's righteousness. Kung baga, kahit wala kang Amerikana, pag naniniwala kay Kristo, susuutan ka ng Amerikana. Parang gano'n ang mangyayari. We will be clothed with righteousness with Christ. Meaning, not by doing good, not by coming to church, but if you believe, all these things will just follow. Diba? Kaya,
susuotan tayo ng kabanalan, kabaitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, sa araw ng hukom, hindi na tayo makikita, hindi na ako ang pastor makikita, hindi na ikaw ang makikita. Sino ang makikita ng Ama? Si Kristo na. Because we are clothed with the righteous. Pinagbihisan tayo ng kabaitan, kabanalan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ano bang ibig sabihin yan? Sabi ng Biblia, there is no condemnation in Christ. Meaning, wala nang pag-uusig sa mga tao na naniniwala at nanampalataya kay Kristo. Meaning, napakalaking oportunidad na natin yan. We cannot be holy as Christ is. But when we believe in Him truly, yes, we will be clothed. Kung baga, sa bahay, simple lang ilustrasyon. Sabi natin sa ating mga anak, anak, wala kang kahit sino bang papasukin sa bahay nito. Walang makakapasok nito sa wala nga kong pahintulot. So, pero isang araw na umuwi ka, naunaho yung anak mo. May kaklase siya, dinala niya. Pagdating mo sa bahay, naku, nanonood ng TV yung kaklase niya, hindi mo kilala. Nanonood ng TV, nagpalamig, panood, pinaandar pa yung aircon. Pagpasok mo, sino? Tanongin mo, anak, sino ba yung kaklase? Sinabi ko sa iyo, walang makapasok dito nang walang pahintulot ko. Bakit? Sino ang tao ito? Ano ang sagot na anak? Tay, kaklase ko yan, tay. Wala na ho yung, mawala na ho yung parang galit ko. Why? Kaklase ko yan, tay. Kasama ko sa klase. Mabait yan, bright na, tay. Oh, meaning, the same is true with us. When we're facing with God. Sino ba ito? Ama, nananampalataya sa akin yan. Meaning, when we are with Christ, there is no more condemnation. If Christ is in heaven, we will also be in heaven. You believe in that? If we truly believe in His Son. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sinong nananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:18, ang hindi naniniwala ay sinuhusgahan na. Why? Is already condemned. May judgment na ba? Wala pa man. Pero bakit? Those who do not believe is already condemned. Why? Meaning, if you do not believe now, and if we die later on, you are surely be condemned. Because you have not received Christ, and we are not clothed with the righteousness. Hindi tayo binihisan ng kabaitan at kabutihan ng Diyos. Wala tayong Kristo sa buhay natin. Yun ang ibig sabihin. Hindi ba tayo maging perfect? No, we cannot. But through our faith, we will be clothed. Bihisan tayo ng kabaitan, kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kapag harap natin doon, hindi na tayo makikita na si Kristo na.